Malacanang tiniyak na walang ibibigay na special treatment sa mga celebrity na kabilang sa narco list. Oh, the president doesn't give special treatment to anyone. 33 pulis sinampahan ng reklamo dahil sa pag-e-escort sa ilang politiko nang walang permiso mula sa COMELEC. Aming na-receive ng reklamo na ang mga pulis natin ay ginagamit nilang escort, hindi lang security, at pati na yung panghaharas at ginagamit sa mga kalaban sa politika at saka yung sabot buying. Makabayan Black hihilingin sa Korte Suprema na pansamantalang ipatigil ang Chico River Irrigation Project. Alamin, mas malaking sukat ng plaka ng motorsiklo, mas madali nga bang mababasa sa layong 15 metro. Mga paraan upang wag malulong sa online games ang inyong mga anak. Alamin. So whether it's spending less time on video games and more time in social life, kailangan magkaroon ng balance. Davao City leg ng Supreme Concert ni Asia Soul Supreme KZ Tandingan, dinagsa ng mga manonood mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao. We could have had it all. Una sa ating mga balita, wala pang desisyon ang Malacanang kung isa sa publiko rin ang pangalan ng mga celebrity na nasa narco list. Pero tiniyak ng tagapagsalita ng Pangulo na walang magiging special treatment sa mga kabilang sa narco celebrities. Ito ang balita ni Ross Salicos. Nagbigay ng katiyakan ng Malacanang na ikukonsidera ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng bagay bago magdesisyon kung isa sa publiko ba ang listahan ng celebrities na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Una nang binanggit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa 31 mga sikat na personalidad ang nasa narco list nila. Ang Philippine National Police sang-ayong mailabas ang listahan ng narco celebrities gaya ng paglalabas sa listahan ng narco politicians. Subalit ang PDEA naman ay hindi sang-ayon dito. Gayunman, paniniguro ng palasyo, walang special treatment si Pangulong Duterte sa lahat ng mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. We will wait for the president's judgment on that. So, sir, this is not a special treatment po. No, the president doesn't give special treatment to anyone. If you have noticed. Samantala, ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, dapat tiyak na validated at may matibay na ebidensya laban sa mga isinasangkot sa operasyon ng iligal na droga, mapa-aktor man o aktres, politiko o tauhan ng media. Kung isa sa publiko man ang mga pangalan, dapat napatunayan na sa korte ang involvement ng mga ito sa drug trade. Pero, I think it's unfair to make public these names. Tapos later on, especially ngayon na mag-e-eleksyon, tapos babawiin, paano yung hindi nakarinig noong binawi? Ang narinig lang, napanood lang yung noong in-announce. Hindi ba napaka-unfair? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naghain ng resolusyon si Senator Laila De Lima na humihiling na maimbestigahan ang dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Nais ng senador na mabusisi ang naging posisyon ni Yang sa kasalukuyang administrasyon kung ito ba ay naabuso para sa pansariling interes. Kaugnay rin ito nang ibinulgar ni dating Police Colonel Eduardo Asierto na sangkot si Yang sa kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay De Lima, mahalaga na mahalungkat ng Senado ang naging impluwensya ng mga foreign consultants kabilang si Yang sa paghulma sa foreign at economic policies ng administrasyon. Una na ring inihayag ni Pangulong Duterte na si Yang ay malapit kay Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua. Iginagalang naman ng Malacanang ang gagawing investigasyon ng Kongreso kahit inabsuelto na ng law enforcement agency si Yang sa pagkakasangkot sa illegal drug trade. But Michael Yang has already been cleared by PDEA and by the PNP. Di ba sinasabi nga nila, ibang Michael Yang yata yung sinasabi nung Asierto. So, enough na po yun para po wag na pong magsagawa ng ibang investigasyon patungkol kay Michael Yang.
po yung nabanggit nyo, yung law enforcement agencies, no need since clear na ng PNP and Kung PDEA. yun ang kanilang findings, bakit pa sila in fact, kaya yun ang findings nila kasi inimbestigahan nila yun. Maraming kabataan ang nahihilig ngayon sa online games. Noong 2018, itinuturing ng World Health Organization o WHO na isang mental disorder ang pagkakulong o pagkalulong sa online games. Pero ano ba ang pinakamabisang paraan na dapat gawin ng mga magulang upang hindi malulong ang anak sa online games? Ito ang balita ni Monok Sol. Tambay ka ba pero may skill sa paglalaro ng online games? Baka pwede kang maging atleta at sumama sa ASEAN Games. May mga Pinoy na nag-champion sa online games at milyon-milyon ang premyo. Pero kung ganito ang nangyayari sa buhay mo, abay mag-isip-isip ka, baka tuluyan ka ng maging tambay, unemployed at iwan ng mga mahal mo sa buhay. Alam nyo ba na noong 2018, itinuring ng World Health Organization o WHO na isang sakit o mental disorder ang pagkalulong sa online games? We have been reviewing the evidence for the gaming behavior as a disorder for last several years, and we consulted also a number of experts from all around the world, and the conclusion reached was that there is sufficient evidence now to include gaming disorder as a new diagnostic category in ICD-11. Kamakailan, 50 ang namatay ng pagbabarili ng isang lalaki ang mga tao sa loob ng isang moske sa Christchurch, New Zealand. Ayon sa kamag-anak ng suspect, naobserbahan nilang nahilig ito sa violent online games bago nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa Sao Paulo, Brazil, iniuugnay rin sa gaming addiction ang ginawang pamamaril ng 2 lalaki sa loob ng isang eskwelahan na kung saan 8 estudyante ang namatay. Ayon sa psychologist na si Dr. Sheila Viesca, delikado na maadik ang sinuman sa online games dahil posible na dumating sa puntong hindi na alam ng isang tao ang pagkakaiba ng virtual sa realidad. They would like to experiment kasi masyadong real life yung nakikita nila, and sa video game naman ang repercussion lang niya matatalo ka sa game di ba? But in real life you are going to damage property, damage lives, families, pero hindi yan known to the person who's already so engrossed in video games. Kasi nga nawala na yung critical thinking. Kapag napapansin na nalululong ang anak sa video at online games, tawagin ang atensyon nito at kausapin o di kaya ay isailalim sa parental rehab. Pero bago lumala ang sitwasyon, ang payo ni Dr. Sheila, limitahan ang paggamit ng mga anak ng mga gadgets. Everything is in moderation, di ba? And whatever is in moderation is easy to sustain. So whether it's spending less time on video games and more time in social life, kailangan magkaroon ng balance. Kamakailan isang video ang nag-viral sa Facebook na kung saan kailangan pang puntahan ng isang nanay ang kanyang anak sa computer shop para pakainin lamang dahil hindi na umano ito makauwi upang kumain. Ayon kay Dr. Sheila, dapat ang magulang ang masusunod at hindi ang mga anak. Pag alam nila na pwede naman pala, dire-diretso, susubuan naman pala ako, di okay lang sa kanila. But if the parents would put their foot down and tell their kids, pag kumain tayo, walang video games, walang phones, walang magte-text. Kain is kain and we talk among ourselves. Huwag ring kalimutan na i-expose sa outdoor activities ang mga anak at huwag gawing babysitter ng mga ito ang gadgets at online games. Binalikan namin ng isang nanay na may problema noon sa kanyang anak dahil sa gaming addiction. Nalunasan na nila ang problema dahil mas naging stricto siya rito. May usapan kami na dapat yung hindi priority yun, yung paggamit noon.
kailangan i-priority niya muna yung mas mahalagang bagay na magawa. Kung may extra oras siya na bakante, pwede niyang gamitin yung mga games. Sa ngayon ay kasama na sa International Classification of Diseases ng WHO ang gaming addiction. Nabibilang na rin ito kasama ng gambling addiction at iba pang mental disorder. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagkakabit ng malaki at makulay na plaka sa motorsiklo alinsunod sa bagong batas ng Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ilalim ng batas, kailangang nababasa ang plaka ng motor sa layong 12 hanggang 15 metro. Pero paano kung may diferensya sa paningin ang isang traffic law enforcer? Mababasa pa rin kaya ng malinaw ang plate number ng motorsiklo sa ganitong distansya? Ito ang balita ni John Nano. Binabalangkas na ng Land Transportation Office o LTO ang implementing rules and regulations ng bagong Motorcycle Crime Prevention Act. Dito malalaman kung ano ang pinal na sukat at disenyo ng bagong plaka na ikakabit sa mga motorsiklo. Isa sa mga probisyon ng batas, dapat ay nababasa ang plaka mula sa layong 12 hanggang 15 metro. Pero paano kung may diferensya sa paningin ng taong titingin dito? Malinaw pa rin kayang mababasa ang letra at numerong nakasulat dito? Kinonsulta natin ng isang ophthalmologist ukol dito. Ayon kay Dr. Vic Santos, madaling mababasa ng mga taong may 20/20 o normal vision ang plaka sa layong 15 metro. Subalit kung may diferensya sa paningin, posibleng hindi ito mabasa ng malinaw, lalo na kung mataas ang grado ng mata ng isang tumitingin. Paliwanag pa nito, may mga taong nagbabago ang paningin depende kung maliwanag o madilim. Obviously po, pag sumapit ang dilim, madilim na ho itong paligid na ito at hindi na siya makikita ng malinaw. Kaya yung iba naman, meron pong naka-flash na ilaw at the plate number. At even some cars have that. Ang problema lang po sa ganon, pag halimbawa reflective po ang ating plate number, mapapansin nyo, may glare ho, no? At may mga parte, depende sa tama ng ilaw, na hindi nyo mababasa kasi nga tumatalbog yung ilaw. So, may iba ho ngayon ang usapan kung mabilis pong patakbo ang motorcycle driver. Hamantalang binabasa nyo, in a span of 3 seconds, nasa 300 feet away na siya. Sa ngayon, hindi pa aniya masasabi kung hanggang anong grado makikita ang bagong plaka dahil depende ito kung ano ang magiging pinal na sukat ng mga letra at numerong ilalagay dito. Sinubukan naming ipabasa sa iba't ibang individual na may iba't ibang grado ng paningin ang sample ng malaking plaka na kahalintulad ng ipinapakita ng LTO at narito ang naging resulta. Sa kanan po, 275, sa kaliwa, 250. Visible pa naman po sa ganitong distance. A1A, 1, 2, 3, 4. Wala pa naman. Pagka po nagbabasa, malinaw pa? Malinaw pa naman. Mabasa nga po ako? A1A, 1, 2, 3, 4. 500 peso. Hindi po ba ay nakikita pa po ninyo ng malinaw? Nababasa ko po. A1A, 1, 2, 3, 4. Malinaw pa ang mata? Wala pang problema sa paningin? Wala naman po. Okay po. Nakikita niyo po ng malinaw yon? Opo. Ano pong basa ninyo? A1A, 1234. Ma'am, ano pong grado ng mata? Bali, sa kanan ko, 75, kaliwa 100. Opo, malabo na. Pero yan po ba nakikita pa po ninyo? Hindi na. Hindi na siya nakikita. Okay po. Patry pa kung pabasa. Sige po. A1? A? Tapos sa baba, hindi ko na nakita. Medyo blurred na. Bukod sa malaking sukat, magiging color-coded rin ang mga bagong plaka depende kung saang rehiyon nakarehistro ang motorsiklo. Ayon pa kay LTO Chief Edgar Galvante, pinag-iisipan nilang mabuti kung anong mga kulay ang gagamitin na madali ring makita sa gabi. Alam niyo naman, yung kulay ng yung standard colors, ano lang yan, mga 7 yata, no? But iba-ibang shade yan, sa gabi, yung dark colors baka magpare-pareho. Kaya naghahanap kami ng mga lighter shades na pwedeng makita araw at gabi. Kasi ang tulong nito, supposedly, yung mga taong, let's say, naka-witness sa isang krimen na kung saan ginamit motorsiklong getaway, kung makita nila yung kulay ng plaka at saka yung letter, yung madi-describe nila, no? Bukod sa kulay, gagamit rin ng letter code ang LTO sa mga plaka upang madaling malaman kung saang rehiyon nakarehistro ang motorsiklo. Sisimulang ipatupad ng LTO ang bagong batas sa plaka sa June 30.
Joanano, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Mag-aain ng petisyon sa Korte Suprema ang Makabayan Block upang questionin ang pinasok na kontrata ng pamahalaan sa China, partikular na ang kasunduan sa Chico River Pump Irrigation Project. Kabilang sa hihilingin ng grupo ay ang pansamantalang pagpapatigil sa implementasyon ng naturang proyekto. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hahamunin ng Makabayan Block ang legalidad ng loan agreement ng pamahalaang Pilipinas sa China para sa 4.3 billion peso Chico River Irrigation Project kung ang mga probisyon sa ilalim ng loan agreement ay naaayon sa konstitusyon. Partikular na kukwestiyonin ng grupo sa Korte Suprema ay ang issue sa patrimonial assets ng Pilipinas na umano'y ginawang collateral sakaling hindi makabayad ng utang ang bansa sa China. Hindi pa dinidisclose ng gobyerno ano pa yung mga assets niya na parang nilagay niya sa kanyang collateral. Giit ng Makabayan Block, dehado rin umano ang Pilipinas pagdating sa magiging workforce o mga magtatrabaho sa naturang proyekto. Malaking porsyento umano ng mga magtatrabaho rito ay Chinese. Kabilang rin sa hihilingin ng grupo sa Supreme Court sa ihahaing petition sa susunod na linggo ay ang pansamantalang pagpapatigil sa implementasyon ng naturang proyekto. Ang immediate relief na hihingin ay ang TRO. Tapos, i-declare na unconstitutional. Hindi naman nababahala ang Malacanang sa plano na ito ng ilang mambabatas. The palace always welcomes any move to question its action if they feel it's not within the law. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Matatagpuan sa Caliraya, Laguna ang isa sa matandang hydroelectric power plant sa Pilipinas na bahagi ng isang dam. Kahit 70 taon na ang istruktura ay patuloy pa rin itong napapakinabangan ng mga taga-Luzon at mapapakinabangan pa ng mahabang panahon. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Taong 1930s na ang ginawa ng National Power Corporation ang kauna-unahang hydropower electric plant. At sa aking likuran, makikita ninyo ang Glory Hall na nagsisilbing landmark dito sa Caliraya. Bago ang World War II, sinimula ng National Power Corporation ang konstruksyon sa Caliraya Dam. 1945 nang magsimulang mag-operate ang dam at ang hydroelectric power plant na kasama nito. May tuturing ito ngayon na isa sa pinakamatandang power plant sa Pilipinas. Tinatayang nasa 5 milyong dolyar o katumbas ng 10 milyong piso ang ginasto sa pagpapatayo ng dam at power plant at 30 megawatts na kuryente lang ang kaya nitong i-produce noon. Pero ngayon, 720 megawatts na kuryente na ang naisusupply nito sa Luzon Grid sa tulong ng Bocotan at Kalayaan Power Plant. Pinaka-basic po kasi sa power generation is ang kailangan lang po doon is head ng tubig, no? So kung mataas yung elevation ng tubig mo and then yung power plant mo nandoon sa ibaba, yung head, no? Pinaka-head. Yun ang magda-drive sa mga turbina para iikot. Pag umikot po yung mga turbina, at the same time yung mga generators nakakabit na po doon sa turbines na yun, turbina. And then, sa ganun po na-generate yung electricity. Ang Caliraya Dam ay may taas na 42 meters at crest length na 467 meters. Ngayong nakararanas ng matinding tag-init ang bansa, nasa 287.7 meters ang level ng tubig sa dam at malapit na sa 286 meters critical level. Pero tiniyak naman ng National Power Corporation na hindi maapektuhan ang tagtuyot ang operasyon ng power plant dahil maaaring kumuha ng dagdag na supply ng tubig ang Caliraya sa Lumot Dam. Pinaka-purpose po dito, yung tubig po dito sa Lumot Dam, mapupunta po siya doon sa Caliraya. So parang lumalabas, additional storage siya ng Caliraya. 2002 isinailalim sa rehabilitasyon ng dam at nagtayo rin ng dagdag na mga planta. Ang Caliraya Dam ay pagmamayari ngayon ng kumpanyang CBK Power Company Limited. Pero ang National Power Corporation pa rin ang nagsusupervise dito. Maliban sa trabahong na ibibigay nito sa mga residente, nakikinabang rin ang bayan ng Lumban sa halos 200,000 pisong wealth tax na binabayaran ng kumpanya.
may mga ayuda namang ibinibigay sa amin para for social responsibilities. May binibigay naman sila sa amin. Ginagamit po lang para sa barangay. Gaya po naman ba po, may mga project kami sa 20%, na mapambili ng gamot, yung mga ganun po. Kahit 70 taon nang nag-ooperate ang Caliraya Dam at ang hydroelectric power plant nito, tiniyak ng National Power Corporation na mapapakinabangan pa ito ng matagal na panahon, kailangan lamang ang kooperasyon ng lahat para ito ay maalagaan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Minamadali na ng Department of Public Works and Highways ang desilting at dredging activities sa Manila Bay. Nagdagdag na ng equipment ang kagawaran upang mapabilis ang trabaho at habang tag-init pa ngayon. Sa ngayon ay halos nasa kalagitnaan na ng Manila Bay ang ginagawang malawakang paglilinis sa ilalim ng Look. Moving towards Manila Yacht Club na tayo. Halos papunta na tayo ng area ng Pedro Hill. Pinamamadali na ni Presidente na samantalahin habang tag-init. Binisita ni PNP Chief Oscar Albayalde ang Cordillera Police ngayong araw bilang bahagi ng paghahanda ng PNP sa nalalapit na midterm elections. Isa sa pinatututukan ni Albayalde ay ang seguridad sa Abra na kabilang sa areas of concern ng PNP. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Halos 2 oras na kinausap ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde ang mga opisyal ng Cordillera Police sa isinagawang command conference sa Camp Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Pangunahing tinalakay ang mga lugar na kabilang sa areas of concern ng PNP kaugnay ng nalalapit na midterm elections. Isa dito ang lalawigan ng Abra na kabilang sa red category. Hopefully, sabi ko nga itong election na to will have zero incident, no? Probably by the next election again sa 2022, hindi na mailagay sa hotspot yan, yung Abra. Kung makita talaga ng COMELEC at ng taong bayan na hindi na kailangan talagang bantayan. Pinababantayan rin ni Albayalde ang lalawigan ng Kalinga, pangunahin ng bayan ng Lubwagan kung saan nagkaroon ng election-related cases noong 2016 elections. Nagpaalala ang general sa mga dapat gawin ng PNP, kabilang ang pagsasagawa ng 24 oras na checkpoints, lalo na ngayong unang araw ng campaign period ng local candidates. Sa tala ng Police Regional Office Cordillera, 39 na bayan sa rehiyon ang hindi itinuturing na security concern. Pero 10 naman ang areas of immediate concern. 28 bayan ang pasok sa election area of grave concern. 38 naman ang kabilang sa hotspot yellow COMELEC concern. Pwede pang magbago ulit yan. So every time we have to realign our deployment. Iprinisinta din ng Procor ang 122 baril na na-recover sa mga checkpoint o plant katok at voluntaryong sinurrender sa mga pulis simula January 13 hanggang March 26 ngayong taon. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Nag-ikot naman sa Davao Region ang mga pulis upang hikayatin ang lahat na isulong ang ligtas at malinis na halalan. 2 lalawigan sa rehiyon ang tinututukan sa ngayon ng mga pulis dahil sa mainit na away sa politika. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nakatutok ngayon ang mga tauhan ng Police Regional Office 11 sa mga kalsada para bantayan at mapigilan ang anumang krimen at iba pang election-related violence sa rehiyon sa pagsisimula ng local campaign period. Kahapon nag-ikot sa mga barangay sa Davao City ang mahigit 70 police riders kasabay ng paglulunsad ng A Ride for Secure and Fair Election 2019 ng Police Regional Office 11 at Commission on Elections Region 11. We are also encouraging yung mga iba pang mga member ng security forces at mga taga-government agencies, even yung mga religious sector to join us sa aming mga police ride para ipakita namin yung aming pagkakaisa that we want a safe and fair elections. Malaking tulong ito because we need police visibility in all nooks, in all corners of Region 11. Sa Davao Region, ang Davao del Norte at Davao del Sur ang tinututukan ngayon ng mga otoridad
dahil sa mainit na away sa politika. Meron tayong tinitignan na probinsya, no? Although hindi naman siya ganun talaga ka-intense, no? Dahil as expected, kada election ganyan naman talaga, no? May palitan ng mga unfavorable comments, but yet it's part of our election process. Panawagan naman ng PNP sa mga local candidates na sundin ang mga batas sa halalan at huwag sanang gumawa ng mga kilos na dahilan para magkagulo ang eleksyon. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Kinasuhan na ng PNP Internal Affairs Service ang 33 pulis dahil sa paglabag o sa pag-escort sa mga politiko nang walang permiso mula sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa PNP Internal Affairs Service, posibleng matanggal sa serbisyo ang naturang mga pulis dahil sa paglabag na kanilang nagawa. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kasabay ng pagsisimula ng local campaign period ngayong araw, inilabas ng PNP Internal Affairs Service ang bilang ng mga pulis na sinampahan ng kasong administratibo dahil sa paglabag sa kautusan ng PNP at COMELEC. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, nagmumoonlighting ang nasa 69 na pulis at nagbabantay ng mga kandidato kahit walang permiso mula sa COMELEC. 33 dito ang nakasuhan na, habang 36 naman ang patuloy na iniimbestigahan. Ang IAS mula pa nung Enero, meron nang nilunsad ng Batay Kapulisan sa halalan ng 2019 dahil po sa aming na-receive o ng reklamo na ang mga pulis natin ay ginagamit nilang escort, hindi lang security, at pati na yung panghaharas at ginagamit sa mga kalaban sa politika at saka yung sabot buying. Kabilang sa 69 na mga pulis na nahuling nagmumoonlighting ay mula sa Region 1, Region 2, Region 4A, 9, 10, 11 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na pawang nagbabantay sa Mayor, Vice Mayor, Governor, Vice Governor, Congressman, Senator at Assemblyman. Nilagay natin sila sa holding para mapapadali natin pagpusiso yung kanilang mga kaso. Paalala naman ng PNP sa mga pulis ngayong halalan, manatiling apolitical at huwag mag-e-escort ng mga politiko kung walang permiso mula sa COMELEC. Muli, nagpapaalala tayo sa lahat ng ating mga ground commanders, unit commanders, provincial directors, chief of police, na manatili tayong impartial, non-partisan, neutral dito sa paparating na halalan. Ang moonlighting ay ang walang permisong paggawa ng ikalawang trabaho na may karampatang sweldo sa oras na para sana sa regular duty. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Muling inaresto ng mga otoridad si Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa dahil sa kasong paglabag sa anti-dummy law. Pero agad rin itong nakalaya matapos maglagak ng 90,000 pesos na piyansa. Nag-ugat ang kaso sa pagpayag umano ng Rappler na magkaroon ng kontrol ang dayuhang kumpanya na Omidyar Network sa pamamahala sa online news site. Dati nang inaresto si Ressa sa kasong online libel na isinampa ng isang negosyante, ngunit nakapagpiyansa rin ito. Muli namang iginiit ni Ressa na paninikil sa kalayaan sa pamamahayag ang pag-aresto sa kanya. Pero ayon sa Malacanang, ituon na lamang ni Ressa ang pansin sa pagtatanggol sa kanyang kaso. She cannot be complaining that this is again a violation of press freedom. Press freedom has nothing to do with the charges against Ms. Ressa. She's charged of a crime and there is a determination of probable cause. Hence, a warrant of arrest has been issued. She should concentrate on defending herself in court. She cannot be always using the freedom of the press as an excuse to attack the administration. Muling tinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Eliseo Rio bilang Acting Secretary ng Department of Information and Communication on Technology. Sa inilabas
na dokumento ng Malacanang. Pinirmahan ito ng punong ehekutibo noong March 25, 2019. Si Rio ang OIC ng kagawaran simula pa noong September 2017. Noong nakaraang taon, itinilaga ni Pangulong Duterte na maging kalihim ng DICT si Senador Gringo Honasan, subalit di ito natuloy dahil hindi na interesado sa pwesto ang mambabatas. Batay naman sa mga ulat, di na itinilaga sa pwesto si Honasan dahil sa legal restrictions. Gagamitin na sa regular na operasyon ng MRT ang isang set ng Dalian trains. Ayon kay Department of Transportation Assistant Secretary for Communications Goddess Hope Libiran, tinatapos na lamang ang ilang documentation requirements nito. Target na maisama sa regular na operasyon ng MRT3 ang isang set ng Dalian trains sa unang linggo ng Abril. Sa kasalukuyan, 15 train set ang tumatakbo sa regular na operasyon ng MRT. Maglalagay ng self-help kiosk ang Land Transportation Office o LTO sa iba't ibang mall sa bansa para mapabilis ang pag-renew ng driver's license. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang pumunta ng isang driver sa opisina ng LTO upang makapag-renew ng lisensya. Mayroon itong biometrics at face detection para mas mapabilis ang transaksyon. Malalaman rin dito kung may violation ng driver na kailangang ayusin. Maaaring ipadala ng LTO ang kanilang mga lisensya sa pamamagitan ng courier service o kaya naman ay personal itong kunin sa kanilang opisina. Sisimula ng LTO ang paglalagay sa mga mall ng self-help kiosk sa susunod na buwan. 6 na container ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila Port kahapon. Idineklarang furniture ang laman ng kargamento. Subalit sa inspeksyon ay natuklasan na sigarilyo na may iba't ibang tatak ang laman nito. Nakapangalan sa Frontier Marketing ang shipment. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging maalinsangan ba tayo this weekend? Magandang hapon, Monica, sa ating mga kasambahay. May possibility na medyo mataas yung temperature na ating mararamdaman this weekend. At sa maghapon, yung pinakamataas na temperature na itala pa rin sa may area ng yung ating heat index today ay pumalo ng 43.1 degrees Celsius sa may area ng Dagupan City. Sa may San Jose Occidental Mindoro, 42.6, 41.8 sa may area ng Puyo sa Palawan. At umabot din ng 36 degrees Celsius sa Quezon City. Heat index, ito po yung temperatura na ating naramdaman sa ating katawan sa maghapon. At bukas ay in-expect natin mainit, maaaring umabot pa rin sa 36 dito sa may Quezon City, sa Cavite at maging sa may area ng Cabanatuan. Umiral po ngayon yung easterlies o yung hangin na nagagaling sa may silangan, nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. At ini-expect natin maulan sa may area ng Mindanao. Puti natin yung satellite ng Pag-asa. May mga ulap na dumadaan dyan sa area na yan. At yan po ay nagdadala ng mga pag-ulan. Maaari po yung malakas at maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslide. Gayun din na maaaring maranasan sa may area po ng Eastern Visayas, yung sa Maratlete area at maging itong region po ng Bicol. Sa Metro Manila at malaking bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po tayo ng good weather. Sa weekend wala tayong nakikita na bagyo o LPA na makaka-apekto sa Philippine Area of Responsibility. Balik siya, Monica. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Sa layuning makatulong sa kapwa, nakibahagi sa isang blood donation drive ang mga volunteer ng Members Church of God International sa Vietnam at East Timor. Mahigit sa 70 bags ng dugo ang nalikom sa magkahiwalay na bloodletting activity. Ito ang balita ni RJ Timoteo. Isang mass blood donation drive ang isinagawa ng mga volunteers mula sa Members Church of God International at UNTV sa Vietnam noong linggo. Halos 40 mga donor ang dumating at nakiisa sa public service advocacy ng grupo sa Trung Tam Hien Mau Nhan Dao Humanitarian Blood Donation Center sa Ho Chi Minh City. Nagpapasalamat to kasi nakasama na naman ako ulit dito sa grupong ito na nakakatulong na makapag-donate ng dugo. Nasanay na rin sa ganitong gawain ng Vietnamese na si Jenny. Ayon sa kanya, hindi niya mahindian ang imbitasyon ng grupo dahil sa napakagandang advokasya nito. That is the 4th time I joined in this group, and
I feel that the group is very helpful. They help themselves and they help each other. 20 bags ng dugo ang nalikom ng grupo. We highly appreciate what the donors are doing. It is such a notable gesture, and we really need more people like you to help those in need of blood to survive, especially the less fortunate. I would like to give our heartfelt thanks once again to the MCGI for all your support. Samantala, kaparehong public service rin ang isinagawa ng MCGI volunteers sa East Timor noong Sabado, katuwang ang pamunuan ng Embahada ng Pilipinas sa naturang bansa. Ilang persons with disabilities at sundalong Timorese naman ang nakiisa sa public service ng grupo sa Timor Plaza Shopping Complex, Dili, East Timor. Maging ang ilang kawani ng Philippine Embassy ay hindi pinalampas ang pagkakataon na makatulong at nag-donate rin ng kanilang dugo sa pangunguna ni Consul Jason Jovencio. Sa kabuuan, 66 na bags ng dugo ang nalikom ng grupo na idinonate naman sa Cruz Bermeja de Timor-Leste o East Timor Red Cross. Sa Guido Valladares National Hospital pa lamang, ang pinakamalaking ospital sa East Timor, 300 bags na ng dugo ang kinakailangan buwan-buwan para sa kanilang mga pasyente. Kaya naman, regular na isinasagawa ng MCGI ang mass bloodletting drive sa East Timor every quarter. RJ Timoteo, para sa serbisyong Kasangbahay. Wala nang dapat na ipagdiwang ang New People's Army sa kanilang ika-50 anibersaryo ngayong araw. Ayon sa AFP, patuloy na nababawasan ang puwersa ng New People's Army dahil marami na ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Maanghang ang naging pagbati ng Armed Forces of the Philippines sa ika-50 anibersaryo ng New People's Army. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Edgard Arevalo, walang dapat na ipagdiwang ang NPA lalo na't patuloy na nababawasan ang kanilang puwersa. Simula January 2018 hanggang ngayong buwan, umabot na sa 12,500 na miyembro ng CPP-NPA ang nagbalik loob at sumuko sa pamahalaan. Nasa 160 naman ang napatay sa pakikipagbakbakan sa militar at 320 ang naaresto. The terrorist group supposed 50th anniversary, we say that there is nothing for them to celebrate. The AFP with other relevant agencies of government is working diligently to ensure that this anniversary will be their last. Kung may dapat ani ang ipagdiwang, ito ay ang maraming bilang ng sumukong NPA at nagbalik loob sa pamahalaan. Sinabi pa ni Arevalo na sa halip na magdiwang ay dapat na ipagluksa ang pagpatay ng NPA sa libo-libo nilang kasamahan matapos paghinala ang asset ng militar. March 29 should be a national day of mourning for the more than 80,000 killed on orders of CPP-NPA leadership under Jose Maria Sison and a number of his cohorts who planned, conspired, and mercilessly executed their own people in Oplands, Zombie, Ahos, Olympia, Cadena de Amor, Missing Link, and other so-called purging activities. Maging ang PNP ay naniniwalang walang dapat na ipagdiwang ang NPA dahil patuloy na kinukundina ng sambayanan ang kanilang mga kilos gaya ng pananakot at pagpapahirap sa bayan. Kaugnay nito, nanawagan din ang Department of National Defense sa publiko na huwag suportahan ang NPA at huwag hayaang maghatid ng terorismo sa bansa. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Matatanggap na ng mga residenteng naapektuhan ng Marawi siege ang tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaan simula sa April 6. Ayon kay Secretary Eduardo Del Rosario ng Task Force Bangon Marawi, lahat ng mga residente ng lungsod ay mabibigyan ng livelihood assistance pero depende ito sa naging epekto sa kanilang kabuhayan. As of now, based on our profiling, there are 32,000 qualified residents. So all these 32,000 residents will be given 20,000 pesos livelihood assistance, and those residing in the most affected area will be given additional 53,000 assistance by DSWD. Sa kabila nito, hindi pa rin papayagan ang mga lumikas na residente na bumalik sa kanilang lugar dahil sa panganib sa kaligtasan.
Ayon kay Secretary Del Rosario, patuloy pang nililinis ang lugar sa mga bomba at pampasabog at inaasahang sa Setyembre pa matatapos ang lahat ng clearing operations doon. Tiniyak ng Malacanang na tutulungan ng pamahalaan ang 48 Pilipino na nasa death row sa Malaysia. Karamihan sa mga ito ay mga overseas Filipino worker. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para sa mga kababayang nasa gipit na sitwasyon. Oh, I think the Secretary of Labor is doing something about that already. We're waiting, in fact, for his report of the latest. So, assurance na hindi pabayaan Oh, definitely. We will not. Okay. We will always respond to the call of distress from any OFW. And for the news abroad, the death toll in the high-rise blaze in Dhaka has risen to 19. Meanwhile, Mexico raises its alert level for Mount Popocatépetl as the activity of the volcano intensifies. Details in this report. A fire broke out in a 22-story commercial building in the Bangladeshi capital Dhaka on Thursday, killing at least 19 people, injuring 70 and trapping many more. Search operations went on late into the night as some of those trapped waved frantically from the windows and roof of the building in the upscale Banani area of the city, while others tried to jump to safety. Emergency personnel carried out charred bodies as hundreds of people gathered in the street below. More than 100 people had been rescued from the building through helicopters and ladders. The cause of the fire was not immediately clear. Mexican authorities on Thursday raised the alert level for the Popocatépetl volcano near Mexico City to indicate increasing intensity after it started spewing steam and gas and ejected burning fragments that caused fires in surrounding pastures. Mexico's National Center for Disaster Prevention warned people to stay away from Popocatépetl, saying that in the previous 24 hours, it had observed more than 200 discharges from the volcano, some 50 miles to the southeast. The center raised the volcano's alert level to Yellow Phase 3 from Yellow Phase 2, indicating possible magma expulsion and explosions of increasing intensity. It is the third highest warning on the center's 7-step scale. U.S. President Donald Trump and South Korean President Moon Jae-in will meet in Washington in April. Moon's senior secretary of public relations said that Moon and First Lady Kim Jong-suk will be visiting the United States from April 10 to 11 at the invitation of Trump and First Lady Melania. The two leaders will have in-depth discussions about ways to strengthen the U.S.-South Korea alliance and establish a peace regime on the Korean peninsula through complete denuclearization. Moon has vowed to act as a mediator between Trump and North Korean leader Kim Jong-un, but that plan is in doubt in the wake of the summit's collapse in Hanoi. Thousands of passengers on both sides of the Atlantic have been left stranded when Iceland's budget WOW Airlines suddenly declared bankruptcy and halted all operations after efforts to raise more funds failed. Bianca Quijano reports. Iceland's WOW Air became the latest budget airline casualty on Thursday, March 28, halting operations and canceling all future flights after efforts to raise more funds failed. WOW, which focused on low-cost travel across the Atlantic, advised stranded travelers to seek flights with other airlines. It flew a total of 3.5 million passengers last year. The company had earlier postponed flights on Thursday as it entered what it had hoped were the final stages of an equity raising with a group of investors. Founded in 2011 by entrepreneur Skuli Mogensen, WOW used smaller single-aisle planes to fly between Iceland and many destinations in the United States and Europe. Norwegian Air has a little over half of the market share in the fast-growing, low-cost, long-haul transatlantic market, while WOW controlled a quarter in 2018. Around 30% of tourists visiting Iceland last year flew with WOW, and the collapse could trigger a 16% drop in tourists this year, research from Icelandic bank Arion showed. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Unvaccinated children face public space ban in New York as authorities continue to battle the measles outbreak in the area. Nina Armilio has the story.
A New York suburb has banned children not vaccinated against measles from public spaces as it fights the state's worst outbreak in decades of the potentially deadly disease. Rockland County declared a state of emergency on Tuesday and said the ban would remain in place for 30 days or until unvaccinated children get the measles, mumps, and rubella shot. The Rockland announcement follows measles outbreaks in California, Illinois, Texas, and Washington and is part of a global resurgence of the viral infection. There have been 153 confirmed cases of measles in Rockland County, mostly among children who have not been vaccinated. Parents will be held accountable if they are found to be in violation of the state of emergency, and the focus of this effort is on the parents of these children. We are urging them, once again, now with the authority of law, to get your children vaccinated. According to the ban, unvaccinated children will not be permitted in locations such as places of worship, schools, and shopping malls. Outdoor spaces like playgrounds are excluded from the ban. People medically unable to get vaccinated are exempt. The outbreak began when a traveler visited Israel and returned to a predominantly ultra-Orthodox Jewish neighborhood of Rockland County. There have also been at least 181 confirmed cases of measles in the New York boroughs of Brooklyn and Queens since October. The disease has spread mostly among school-aged children whose parents declined to get them vaccinated, citing reasons such as philosophical or religious beliefs or concerns the MMR vaccine could cause autism. This type of response is unacceptable and frankly irresponsible. It endangers the health and well-being of others and displays a shocking lack of responsibility and concern for others in our community. Large scientific studies have demonstrated that there is no link between vaccines and autism. Officials say the measles outbreaks offer a lesson about the importance of maintaining a minimum 95% herd level of immunization against dangerous preventable diseases such as measles. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. The World Meteorological Organization released its report on the global state of the climate change, and the United States urged countries to come up with plans to combat the problem. Asher Kadapan Jr. reports. United Nations Chief Antonio Guterres warned countries to come with concrete plans at an upcoming climate summit in September as he released a flagship report on the global state of the climate by the World Meteorological Organization. Guterres said the destruction wrought by Cyclone Idai in Africa earlier this month was a stark reminder of a planet out of whack due to greenhouse gas emissions blamed for climate change, describing how extreme weather last year disrupted a growing number of lives. We need action, ambition, and political will. More action, more ambition, and more political will. The world's top diplomats said country representatives should look into enhancing their plans to reduce their emissions under the Paris Agreement, so-called nationally determined contributions. The 2015 Paris Agreement, agreed by nearly 200 nations, aims to limit a rise in average world temperatures to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial times, including reducing the use of polluting fossil fuels. But the planet has already heated up by about 1 degree Celsius and may see temperatures increase 3 to 5 degrees Celsius by the end of the century. We have changed the chemical composition of the atmosphere, and the carbon dioxide concentration still continues to rise, and we have about 150% more carbon dioxide in the atmosphere as compared to the situation during the pre-industrial times. Scientists have linked global warming to accelerate sea level rise, shrinking sea ice, glacier retreat, and extreme events like heat waves. The report said the world's warming trend is expected to continue, with the past 4 years the hottest on record. Guterres adds that the clear link between climate change and social instability should also alarm nations worldwide. The WMO report also stated that worldwide, disasters affected nearly 62 million people in 2018, mostly due to floods. No country or community is immune. And as is always the case, the poor and vulnerable are the first to suffer and the worst hit. Such events are becoming more frequent, more severe, and more widespread, and will become even worse unless we act urgently now. Asher Kadapan Jr.,
UNTV News and Rescue. May aasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry players, 35 to 40 centavos ang matatapyas sa kada litro ng diesel habang 5 to 10 centavos naman sa gasoline. Posible pang magbago ang datos depende sa resulta ng trading sa linggong ito. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sinusubukan ng Department of Agriculture ang mga bagong bodega kung tatagal ang mga ito kapag tumama ang malalakas na bagyo sa bansa. Ang unang monolithic dome na disenyo ng German engineers ay nakatayo na ngayon sa Igig, Cagayan na ginastusan ng 10 million pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, nakadisenyo ang ganitong bodega para sa Signal No. 5 na bagyo. Itinatayo pa ang 7 mas maliit na bodega na nagkakahalaga naman ng tig 5 million pesos. Kapag nasubok na ang tatag ng mga ito ay magtatayo pa ang DA na mga katulad na bodega sa Eastern at Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog, Central Luzon, Ilocos at Cordillera. Sa iba pang balita, dumating na sa Zamboanga City ang bagong barko ng Philippine Coast Guard sa Southwestern Mindanao, ang BRP Malamawi. Agad naman itong isasabak sa kampanya kontra smuggling batay sa naging kasunduan ng PCG at Bureau of Customs. Ito ang balita ni Dante Amento. Tadverti si Bureau of Customs Commissioner Retired General Ray Leonardo Guerrero kontra kunal mga illegal aktibidad na parte del Southwestern Mindanao. Acerca este na llegada en ante na ciudad de Zamboanga el nuevo asset del Philippine Coast Guard, el BRP Malamawi, un 24-meter fast patrol boat estaba na France, tiene cantidad de 230 milyon de pesos. Hace más fuerte el patrolya objeto hace para el diferente illegal actividad na mar primeramente el smuggling. The BRP Malamawi is one of 3 vessels which the Bureau of Customs will be jointly using with the Philippine Coast Guard as we pursue our anti-illegal smuggling effort and other operations against the entry of illicit goods and the conduct of illicit trade here in the Philippine territory. Conocido el región como ruta del mga comerciantes estaba na otra nación igual del Malaysia y Indonesia y también incluido con el prioridad del BOC. Manada del mga smuggled arroz y otro contrabando estaba con estas naciones. Diciembre 2018 ya tiene Memorandum of Agreement el BOC con el AFP y PCG para mas fuerte el anti-smuggling campaign na país. Our commitment to strengthen institutional and individual capabilities in the areas of intelligence and enforcement to ensure that the Bureau is able to contribute substantially to border security and economic development objectives. Dante Amento, UNTV, Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Ipatutupod na simula sa Lunes ang dagdag pasahe sa mga ordinary buses sa Cebu. Ito ang balita ni Ryan Malyari. 3 pesos ang dugang plitihan sa mga bus sa Cebu nga ipatuman sugod karong Abril 1. Gikan sa kasamtangang 6 pesos, mamahimo ng 9 pesos ang minimum nga plitihan sa ordinary buses para sa unang nga 5 kilometro ug dugang 15 sentimo sa matag sunod nga kilometro. Sumala kang LTFRB7 Regional Director Eduardo Montealto Jr., Nobyembre sa miaging tuig pa kini dapat ipatuman. Dungan sa gipaubos nga memorandum para sa nationwide fare hike. Meron palang MOA, LGU and between LGU and the bus operators na from 8 pesos, i-reduce nila ng 6 pesos. 2011, 8 pesos na noon. Ang kiniretay ko lang, sabi ko, hindi lang 15 centavos ang increase sa amin kasi for the succeeding. Kasi ang mangyari, parang meron kaming increase na 3 pesos, kaya nakalagay man, will remain at 9. Ang pagkaakala kasi siguro, 9 pesos na dito. Para sa pipila ka commuter, wala na sila'y mamahimo ni ini bisan pa dugang kini sa mga gastuhan, labi na sa mga estudyante. Mangita mo gyud mga magbiyahe taon sa ito sakyan alang mulupad. So, bahala na lang sila mag-increase gani. Okay ra. Para nako as a student di maayo kay lisod dugong na sa kalta sa baon sa. Pahinumdum sab sa LTFRB7 nga mamahimo lang nga maningil og dugang nga plete ang mga bus kung nakakuha na og bag-ong fare matrix. Ryan Malyari, UNTV News and Rescue, Cebu.
yan ang ating mga balitang From D. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. Dinagsa ng mga manonood mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang Davao leg ng Supreme Concert Series ni KZ Tandingan. Masaya naman ang Asia Soul Supreme na muling makapagtanghal sa kanyang home province. Ito ang balita ni Janice Inhente. Are you guys ready? Ilang araw pagkatapos ng kanyang historical concert sa Dubai, kagabi ay nasa Mindanao naman si Asia Soul Supreme KZ Tandingan at ang kanyang team para sa Davao leg ng kanyang Supreme Concert. Emosyonal si KZ Tandingan nang humarap sa humigit kumulang 4,000 nitong fans sa SMX Convention sa Davao City. Ito ang unang performance ni KZ sa kanyang home province matapos ang ilang milestone sa kanyang career noong nakaraang taon. Ayon kay KZ, mahalaga ang concert na ito para sa kanya, hindi lang upang makapaghatid ng aliw sa kanyang mga kababayan. Importante po sa kuha na while I share a part of my personal life to them na ma-inspire po sila na people like us, people like me, na makita nila sa TV, also have the same experiences that they do, that they have, na kumbaga kung silang ginapagdaanan karon kay kumbaga ma-inspire mo sila ba nga to always fight for what they really believe in, ug sa ilang panpod, sa ilang mga pangarap. Noong 2018, nirepresent ni KZ ang Pilipinas sa pamusong singing competition sa China, kung saan ini-adapt niya ang ilang performances niya sa iconic Wish Bus na umani ng milyon-milyong views sa YouTube. Isa sa nakalaban niya rito ang international singing sensation na si Jessie J na nagpahayag din ng paghanga sa talento ni KZ bilang artist. Nag-perform din ito at nakakuha ng ilang award sa Wish Music Awards 2019. At nito lamang buwan ay nakasama naman si KZ sa concert sa Pilipinas ng British singer-songwriter na si Rita Ora. Enjoy naman ng mga tagahanga ni KZ sa world-class performances nito kagabi. It's so worth it ang pagbiyahe talaga namin dito sa Davao just to watch KZ's performance. Ang galing! Yung pagod namin na nagbiyahe galing sa Butuan. Nagkarating ng Davao, nanood ng Supreme concert ni KZ. Talagang masayang-masaya. Kung ako titingin, sulit talaga siya. Like, it can be shared na it can be an inspiration to conduct more na mga concerts like this. So, it's an inspiration. Muli namang nakasama sa Supreme Concert ang Wish Cover Season 2 Grand Champion na si Rhea Basco bilang opening act. Grabe, sobrang nakakataba po ng puso dahil first of all, gusto ko magpasalamat sa BMPI and sa Wish 1075 kasi kailan lang po nung nanalo ako ng Wish Cover Season 2 tapos sinabak na po nila ako sa Dubai, sa Davao, ang sobrang daming tao. Bahagi rin ng front act sa concert ang BMPI artist na Plethora. The best na experience po to sa pagbabanda namin kasi first time po namin makarating sa Davao tapos gantong klase yung pagtanggap sa amin ng mga Davaoeños. Guest performer pa rin sa Supreme Concert ang real-life sweetheart ni KZ na si acoustic balladeer TJ Monterde. O ang isang katulad mo ay di na dapat bang pakawalan. Gayun din ang singer-songwriter na si Jason D. Sobrang sarap lang mag-perform in front of a Bisaya crowd kasi Bisaya din ako and Mindanao pa. Sa Mindanao kahit sobrang sarap mag-perform dito sa Davao. Wish 1075, hindi kami magsasawang mag-thank you sa inyo kasi grabe yung opportunity and yung platform na binibigay niyo sa mga artists dito sa Pilipinas. Isang exciting news naman ang ibinahagi ng innovator sa likod ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Razon na present din sa Supreme Live in Davao concert. God willing, we will be entering a new endeavor kagaya na sinabi ko nga sa kanila. And abangan na lang din po nila because may mga ibang i-offer tayo din sa
mga wishers at dun sa mga tumatangkilik sa ating YouTube channels ng Wish here and abroad. Kaya hopefully with God's help we'll be able to pull that off. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Mahigit 60 bansa ang lumahok sa ginanap na 4th edition ng Village International de Cuisine Populaire at kabilang sa mga itinampok dito ay mga pagkaing Pinoy. Ito ang balita ni June Garin. Goto, bagnet, kwek-kwek, barbecue, lumpia, tapsilog, longsilog. Ilan lamang ito sa mga pagkaing Pinoy na pumatok sa panlasa ng iba't ibang lahi sa isang food festival na ginanap sa Trocadero sa harapan mismo ng pamosong Eiffel Tower noong March 21 to 24. It's really good. You have sugar kind of caramel on it. It's really good. I do like it. Tagumpay na maituturing ng Pinoy chef na si Jen ang event dahil sa haba ng pila sa kanilang booth. Masaya po kami na na-introduce namin dito sa bansang France ang pagkain Pilipino. And so far ho ay lahat ito kilik talaga nila. Mula po sa silogan meal, sa street food, lahat po. Ang iba nating kababayan dinayo pa ang event para lang ma-enjoy ang masasarap na pagkain, lalo na ang miss na miss nilang Pinoy meals. We want to try everything and also we took bus for around 3 hours para sa festival. Actually, the entire gastronomy. Kaya andito ko ngayon para subukan ang mga popular na pagkain sa iba't ibang bansa. Sa event ay mayroong 40 chef demos. Dito ipinakita ng mga professional cook ng bawat bansa kung paano nila ihanda ang kanilang masasarap na pagkain. As representing France, it's important that chefs can exchange and to discover all the products they have and to see what can make with. Nagtanghal din ng kanilang traditional o cultural dance at mga awitin ang mga kalahok na bansa. June Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France. Patuloy na dinadayo ng mga bird watchers ang Ligwasan Marsh sa Mindanao. Patunay lamang ito na ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo ay unti-unti nang nagiging sentro ng turismo sa rehiyon. Ito ang balita ni Nina Armilio. Java Pond Heron, Purple Heron, Philippine Swamp Hen, Black Box Swamp Hen, Comb-crested jacana, at pheasant-tailed jacana. Ilan lamang ito sa mga migratory at endemic birds na matatagpuan sa Ligwasan Marsh. Ang lugar na dating kinatatakutan dahil sa terorismo, ngayon ay dinarayo na ng mga birdwatcher. Sa katunayan, 3 beses nang nakapagsagawa ng birdwatching tour sa lugar. Ang third batch ng birdwatchers na dumayo rito ay mula sa Tacurong City, kasama ang foreigner na si Kenneth Goodyear. And the birds are wonderful, yes, the people are even better, and and I'm just privileged to be here, and certainly when I go away from here, I'll tell all my friends and contacts and people who hopefully they'll be privileged like I've been today to come here, and it's beautiful. Kasama ng mga birdwatcher ang mga sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ng Philippine Army na nagbibigay seguridad sa kanila. Sa pamamagitan ng mga inuorganisang birdwatching tour ay nabibigyan din ng hanap buhay ang mga sumukong terorista. Sa susunod po ng mga araw, marami pa pong nakabook or mag-request na gusto pong tignan ang Ligwasan Marsh para makita po yung mga iba't ibang species po ng mga ibon dito sa Ligwasan. Ang Ligwasan Marsh ang itinuturing na pinakamalaking marshland sa bansa na binubuo ng mahigit 200,000 ektarya ng river channels, lawa at danaw o pond. Ang patuloy na pagdagsa ng mga birdwatcher ay isang patunay na unti-unti nang nagiging sentro ng turismo ang lugar mula sa pagiging kuta ng mga terorista. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. Happy weekend! Happy weekend po sa ating mga kasambahan.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.